Okay, what's up mga kami? Welcome back sa ating YouTube channel. Yan, for today's video, meron ako ditong laptop charger. Yan, at ang brand niya ay Lenovo. So, papakita ko sa inyo kung paano mag-repair ng ganito or paano paganahin ulit sa inyong mga laptop. So, yan ko lang kung ano ito nangyari. Sabi ng customer ay pagsaksak niya ay may nag-spark o sumabog. Hindi naman sumabog, nag-spark lang. Dito tapos yung pinagsaksakan niya na AVR, na legit na AVR, pumutok yung fuse. So, pinalitan niya lang ng fuse ay okay na ulit. So, ito, hindi na talaga siya, tawag dito, nag-power. Ayaw na mag-power. So, hindi niya magamit kasi hindi siya nag-charge or nag-power. So, ang brand nga pala, model nito, ayan. Ayan, Lenovo, 20 volts, 3.25 ampere. So, ito yung kanyang plug. Ayan. Ganito yung itsura. PC cord niya. So, ang issue nito walang power. So, i-check natin siya. Papakita ko sa inyo. Actually, may kumakalog din. May kumakalog sa loob. So, buksan ko muna to at simulan na natin. Kung bago pa lang pala sa channel ko at gusto mo makapanood ng mga ganitong video, like, share, and subscribe. And hit mo natin yung bell para pag nag-upload ako, manonotify ka sa ating mga videos upload. So, thank you. At simulan na natin. So, buksan ko lang to. Yan. Para buksan to, gamit kayo ng acetone or cotton buds. Iyan nyo dito sa gilid. Yan, lagyan nyo. Ito kasi mahirap buksan to. So, ang ginamit ko dito, ito. Ano to lacquer thinner. Ganito ang itsura. Ito. Ayan, lacquer thinner. Baka ganyan. Nilagay ko lang dito, tsaka acetone. Nakadikit kasi ito, so kailangan natin matanggal yung dikit. Matatanggal na yan, mga ilang minutes. Babad yun, 10 minutes siguro. Sa akin, ganun ginawa ko. At umapay naman. Lumambot. Tinusok-tusok ko. Diskartehan lang. Paano. So, nabuksan ko na kasi ito. So, yun. Mas maganda kasi pag hindi siya masisira. Nakadikit lang naman siya. So, ito na yung ganyan. Yung mga alog. Ito. Papansin niya sunog. Sunog tong portion na ito. Sunog. So, banda rito yan. Ito, natanggal yung fuse. Yan, pumutok. Makita ba? Ayan, pumutok. Ito yung easy cord na. So, palagi ko dito nag-spark or may shorted dito. Sa kanyang, dapat kasi iilaw ito. So, ito troubleshoot natin kung anong sira. Yan. So, papalitan natin sa fuse. So, mabag yung fuse. Swerte natin kung fuse lang ito. Model, lagi lang itong i-repair. Pero kung hindi sa fuse ay medyo tatagal tayo. Ang init pa naman. Nakadikit pala. Ayun, sumabog. Dito sumabog. Ayun, sa ilalim. Sabog. Sumabog yung MOSFET. Kadalasan naman sumasabog dito. Subukan natin kung magagawa pa. Nasa sumabog din resist. Yung SMD resist.
So yun mga kameng, upon checking wala akong mahanap ng ganitong pyesa or MOSFET transistor. So ang option ko na lang ay gumamit ng ibang power supply na pinadala ni customer at ililipat na lang natin itong plug para magamit din sa laptop. Yan. Medyo malalanad kasi yung tama, MOSFET, tapos may fuse diode. Yan. Hindi ko po malaman kung tinamahan ditong SMD resistor. Ano kasi siya eh. Ang tawag dito. Nabura yung ayan, sunog. Ganito kasi nangyayari kapag shorted na yung MOSFET. Puputokin niya talaga yung fuse, sasabog talaga yan. So ganito ay malakas siguro sa sunog na sunog. So although magagawa pa naman siya kaso matagal hanap pa ng pyesa, tapos ano pang gagawin, test trial and error pa rin. So pinakamadaling option kung meron kayong ibang charger, so ganun na lang, tatanggalin lang natin itong plug ililipat natin sa kabila. So yun na lang yung pinaka option muna, pero kaya naman yan magawa. Yun nga lang, medyo may katagalan lang. So tatanggalin ko to, yung plug. Meron to kasi yung pinadala ni customer. Parehas naman sila ng voltahe, Dell. Mataas nga lang yung ampere nito. Okay lang na tumaas yung ampere, huwag lang bumaba. Parehas naman sila 20 volts. Pakita ko muna siya. Ayan. 20 volts. Parehas naman sila. So ito na lang yung gagamitin natin. Ito medyo parang na-repair na din naman. Dito ko na lang siya ilalagay. Lagi ko parehas naman yung kanilang pagkakabitan. Ito. Ayan. So tatanggalin ko muna ito at ikabit natin doon. Okay. So yung mga kaming, tanggalin natin yung ating nandito, plug or socket papuntang sa laptop. So natanggal natin siya. Ay kakabit ko na siya dito. Ayan. Alamin nyo lang yung positive negative dito, yung connection. Kung ano yung negative dito, doon din yung negative. Ganun lang. So bubasar natin. Ayan. Tayo sa buzzer mode. So ang ground, ito yung labas. Ang tumunog yun yung ground. Ayan. Hindi lang tumutunog yung tester natin. Ayan. Medyo lobat na kasi ito. Ayan. Yung negative itong white. Ayan, matay na. Lobat na. So, ang negative itong white. Ayan.
Testerin nyo na lang. Hindi ko na kasi ito matanggal. Sobrang tigas. Yun. Pagka ganito kasing mga Dell, sobrang tibay ng mga casing ng mga ganito. Talagang ang hirap baklasin ito. So, pag mga China, ito, tulad nito, dali lang. Lagyan mo lang ng ito, nilagyan ko ng iPad. So, nakalabas naman yung wire niya. Siguro may nagtangka na din magbukas ito at hindi rin nabuksan. Nilabas na lang yung wire. Yan, pinalitan ng plug. So, basta parehas yung voltage at yung ano nila, mas hindi, wag lang bumaba yung ampere, pwedeng ipalit. So, yun. Tinester ko na to, ang negative nito, itong nakalitaw. Yan, so yung negative, yung puputi, dito natin ikakabit. So, gamit lang kayo ng shrinkable tube. Ito. Para, tsaka tape. Para ikabit natin. Okay mga kamay, ito yung connection natin. So, nailagay ko na. Lagyan mo na i-fix. Lagyan mo na ng tape. So, bago natin siya i-fix, tester muna natin siya kung tama yung connection ng ating mga wire. So, ganyan na lang muna siguro. So, punta tayo sa DC. Natin palag natin to. Ating, yan, may LED indicator naman na siya. So, sa DC tayo, tester. Tapos, yung black proof. So, test proof na black dito sa ground. Ay, pala kita sa dito. Yan. So, dapat may marireading tayo na 20 volts. So, ayan na. Nakikita nyo, 20 volts. So, good yung connection. So, paano mo malalaman kung tama yung connection? So, doon kasi sa diagram ng laptop, andito yung negative. Ito. Ayan. Ito yung negative. Itong ground. Itong nasa labas ng ano. So, yung ground, yung black. Ayan. Tapos, yung gitna, yung positive. Ayan. Ayan yung connection niya. Tama. Pero once na connection may negative yung nasa gitna at may yung lagay. Yan. Basta stereo negative nakikita. May negative na nakay. Ibig sabihin, tad. So, ganyan ang reading. Ang positive mo, ang test mo kasi nandito. Yan. Ibig sabihin, baliktad. Yan. Basta tatanda mo, ang positive ay yung gitna. Tapos negative ito. So, paano mo malalaman yun? Titignan mo dito sa kanyang ano, yung case niya dati. Yan, tuturo ko sa inyo. Pakikita mo yung dito, nasa bait na. Ito. So, yung positive. So, ito, nakikita niyo ba positive? Positive, pumunta sa gitna. Ayan, gitna siya. Ibig sabihin, yung positive sa gitna. So, yung ground, yung paikot. Yung paikot na ganito, siya yung negative. So, dyan mo makikita yun. Ayan. Kapag magtatap ko yun ng ganito. Once sinabaliktad nyo yan, so, goodbye ang laptop.
at masisira. Ganun lang yun. Baka sisihin niyo pa ako. Disclaimer lang at puro ano lang naman itong tutorial para makita nyo. Ayan, ganun lang. Magkabit or lipat ng plug ng laptop. So, hindi na kasi natin i-repair yun ay medyo maraming tama. Medyo tatagal pa. So, kung meron naman kayong option na palitan na lang yung plug ay palitan nyo na yung plug. Kasi gawin nyo or ipa-repair nyo at mapapamahal pa kayo kaya bumili na kayo ng bago. So, yun lang ang mga tips ko sa inyo. So, pag ano na yung connection, tama naman yung connection, dapat sigurado kayo na tama yun kasi pwedeng masira yung laptop. Okay lang magbaliktad yung doon. Yan. Pero, pag sinaksak mo na sa laptop, doon masisira yung laptop kapag baliktad. Yan. Once, example, nagkabaliktad. Kahit i-testin mo yun dito, hindi yung masisira. Huwag mo lang isasaksak sa laptop. Kasi, ano naman yan, yung connection niya. Once na nabaliktad mo yun, sinaksak mo sa laptop, sabog ang laptop. Pero kung tama yung connection mo, hindi siya. Kaya kang may tester para malaman mo yung connection. Hindi basta-basta saksak lang. So, yun. Dali lang naman yan. Kung hindi kayo sigurado ay mag-DIY ay pagawa nyo lang sa mga technician na legit. So, ganun lang. Pipix na natin siya kasi tama yung connection. So, okay. So, yung mga kaming ito na. Tapos ko na. Pinix ko na siya. Pinakit ko na. So, ito yung ginawa ko. Medyo puti lang yung aking tip. Pero medyo tumibay na yun. Nilagyan ko ng glue dito para tumibay siya. So, yun lang. Pinalitan natin ng plug. Di na natin na-repair ito. Pero kaya naman yung ma-repair. Tagal lang. So, testing natin ulit. Yung testing. So, to-plug ko siya. Tapos, punta tayo sa DC. Yan. Tester natin. So, yung ground, negative dito. Tapos, positive. Yan. Meron siyang 20 volts. So, yan. Tama yung connection natin. Okay. Ganun. May LED na siya. Tapos, pwede na natin i-ano to sa client. Ito, huling tips siguro. Hindi nyo naintindihan nyo kanina yung polarity. Or pagkabaliktad. Ito, siguro ground. Yan, ground, diba? Tapos, yan. Positive yung gitna. So, kung ganito, at may lumabas doon na negative. Yung nakikita nyo kanina, may negative dito sa gilid. Ibig sabihin, baliktad yung connection. Ganun yan. Kapag ganito yung tester nyo, ha. So, iba-iba naman kasi yung tester. Yan. Yung analog, mayroong multimeter. Or digital multimeter. Yan. Kapag may negative, ibig sabihin baliktad. Kapag ganito yung connection, tingnan nyo. Yan, nasa gitna. Yung positive sa gitna, tama naman. Pero doon lumalabas ay may negative. So, mali yung wiring. Dapat, tama niya siya. Yan. So, hanggang dito na lang siguro yung video natin. So, ang video natin ay hindi repair, kundi palit ng plug. Doon tayo na uwi. So, meron naman kasi tayong option na palitan lang yung plug. Hindi na i-repair yun. Wala kasi akong pyesa. Taka MOSFET or transistor. Wala akong makita. Wala akong available. So, ito na yung pinakang last option. Yan. Sabi naman ng customer ay okay lang. So, yun. Ganito na lang yung video natin. Sana meron kayo napulot na aral at nakakuha kayo ng idea. So, salamat sa inyong panonood. And kung bago ka pa lang, subscribe ka na. And ring mo yung notification bell para updated pag may bago tayong upload sa ating YouTube channel. So, supportahan nyo ating channel at thank you for watching and God bless mga kaming. Hanggang sa susunod nating video. Goodbye. God bless.